Morning everyone, I'm Joseph J. Loria from Alpha 3 at ngayon i-discuss ko ang lesson 2.2 sa aming subject na Art Appreciation. Sa lesson na ito, tatalakayin ng iba't ibang famous artists at yung mga gawa nilang art. So ngayon, simulan na natin. Leonardo da Vinci. He is a Florentine painter known very much by his greatest masterpiece, Mona Lisa. Si Leonardo da Vinci daw ay ang sikat na pintor. Isa sa pinakakilalang gawa niya ay yung Mona Lisa. His painting, particularly Mona Lisa, emphasized calmness. So yung sinasabing isa sa pinakilala sa ginawa niya, yung Mona Lisa, nire-represent daw nito yung kakalmahan. Si Leonardo da Vinci daw ay pinanganak noong taon ng 1452 at namatay naman noong taon ng 1519. Leonardo has often been described as an archetype of Renaissance man, a man who seemingly infinite curiosity as equaled on by his power of invitation. So dito sinasabing naman si Da Vinci daw ay dinidescribe na typical na Renaissance man. Mamaya sa next PPT i-explain natin bakit siya dinidescribe na Renaissance man. He is widely considered to one of the greatest painters of all time, and perhaps the most diversity talented person. Very to have live dito naman sinasabi si Da Vinci daw ay kinilala bilang isa sa magaling na pintor. Da Vinci is also known as being the talented person. Every to have live. Next slide. Yan ay pinapakita yung ilan sa mga kilala niyang gawa, The Last Supper and Mona Lisa. Next artist natin ay si Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Ang whole name niya ay Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simone. He was an Italian sculptor, pagpipinta, architect at poet of high Renaissance. As stone carver and a painter is the best remembered of his classic work, the Sistine Chapel. So if familiar kayo sa yung mga tuwid sa taas ng kwarto ng simbahan, isa yun sa classical work. Si Michelangelo Buonarroti, pinanak siya noong 1475 at namatay naman noong taon ng 1564. Kaya sa mga kilalang gawa niya ay yung mga Sistine Chapel, Painta at Marcus. So yung painta na makikita niyo dyan is Mama Mary, may hawak niya yung nanghihil ng katawan ni Papa Jesus. So yung Bartis yan ang lalaki na kung papansin nyo may hawak na wine. Bartis is known as the blade of wine. Next artist tayo, Da Vinci Van Gogh. He was Dutch impressionist painter who posed to become one of the most famous and fatal figures in Western art history. Sinasabi dito si Da Vinci Van Gogh daw ay nakilala na naman noong
Napakilala na lamang noong patay na siya. Meaning, yung works niya at siya mismo ang na-appreciate lamang ng mga tao noong namatay siya. So dito sinasabi sa loob daw ng isang dekada, nakagawa siya ng 2,100 na artworks, kasama doon ang 860 na oil paintings na kung saan yung karamihan doon sa artworks niya na yun ay nagawan niya noong last 2 years hindi ang nabubuhay. Van Gogh is Dutch painter. Dito rin sinasabi din na nag-propose siya ng nag-aya siya na magpasal sa dalawang magkaibang babae at wala ni isang man doon ang umuko sa kanyang proposal. So nireject siya 2 times sa dalawang magkaibang babae. At dahil daw doon, nagsisimula siyang makarinig ng kung ano-ano. Specifically, yung mismong idea na nireject siya noong dalawang babae. Hindi ang nagustuhan, hindi niya nagustuhan yung mga narinig niya. Narinig niya iyon dahil paulit-ulit na pinapamukha sa kanya na ayaw sa kanya ng mga tao na nagugustuhan niya. Dahil doon, pinutol niya mismo ang tenga niya. Pinanganak si Van Gogh noong March 30, 1853 at namatay naman noong July 27, 1890 sa edad na 37. Siya ay namatay dahil sa suicide. So, ang mga sikat na artworks niya ay lang Bridge at Clarice Starry Night at the Predators. Next, Pablo Paxco, Spanish painter who was consistent experimenter in all. Next, Pablo Picasso, a Spain painter who was consistent experimenter in all mediums of painting. Siya ay nakilala for his artworks made of by Cubism style. Ito yung paggagawa ng art using shape. Sinasabi niyo yung mga artworks niya daw ay nagshow ng paghihirap. Usually work niya ay puro pagdaramdam ang pinapakita. So some of his famous artwork ay the Algidaris at female nude. Next kay Picasso, Francisco Jose de Goya y Vicente, ay Spanish painter kinilala bilang last master at first modern painter. Si Francisco ay pinanganak noong March 30, 1746 at namatay noong April 6, 1828. Isa rin siyang historian at nag-serve din siya sa Spain Crown as a court painter. Some of his famous artwork ay the 3rd of May 1808, the Repentance, Saint Peter, Pierre Pedro, Tagan of Maragato, and monk talking to an old woman. The 3 of May 1808 is
long trial of Spanish rebels, lining up to be executed by French troops. Fernando Amorsolo, a Filipino painter best remembered for his rural landscape with the use of light. Nag-aaral daw siya sa Liceo de Manila and University of Philippines at minaster niya ang fine arts. Graduate siya noong taon 1914. Nagpunta siya sa New York at doon nag discover na-discover niya ang Impressionism at Cubism. Pinanganak siya noong May 30, 1892 sa Paco District of Manila. Ilan sa mga famous artworks niya ay ang Family Under a Tree, na kung saan pinapakita ang buhay probinsya ng isang pamilya na nagkataon ng banding sa ilalim ng puno. Talagang bukid. Dito naman pinapakita ang isang dalagitang babae na nire-represent ito na ang mga kadalagaan na nakatira sa probinsya. Pinapakita rin nito kung ano ang dalagang Pilipina at labanderas. Grupo ng mga kababaihan na naglalaga sa nalabukan na kanyang tubig. Next, si Juan Luna. Kilala siya dahil sa kanyang Mexicano estilo na bigote. Sa famous artworks niya ay yung Spolarium was made to awaken Filipinas from ignorance, lentness, mentally darkness, and oppression. These artworks won top prize at the Madrid Exposition of 1884. Si Juan Luna ay kinasal ngunit dahil sa kanyang matinding selos, pinatay niya ang kanyang asawa ay brother-in-law. He was free from all the charges pero namatay siya na kadahilan ng heart attack noong December 7, 1899. Noong nalaman niya ang kamatayan ng kanyang kapatid na si Antonio Luna. So, his famous artworks ay Spolarium, Spanish Girl at Street Flower, Denver. The last art, ang huling artist naman natin ay si Vincent Manansala, a Filipino painter from Macabebe, Pampanga. Pinanganak noong January 22, 1910 at namatay siya noong 1981. Nag-aral siya sa University of Philippines noong 1981. He was posthumously proclaimed national art. So, tulad ni Van Gogh, patay na rin si Vincent Manansala noon siya ay nakilala bilang mahusay na pintor. Some of his famous artworks ay Harana, Sungka at Tiangge. Yun lamang po. Maraming salamat.